Sa kanila. Tama. Bakla sila lahat. Pero ano bang meron sa bakla? Ano nga sabihin ko? Yun nga, hindi nyo nga alam eh. Kaya nga gagawin ko to eh. Kaya ang gagawin namin ay, ko pala to, walang pumili sa akin eh. Pero hindi, joke lang, may kasama ako, yung gwapo kong cameraman. Sige, tapat mo sa'yo. Tapat mo sa'yo, sige. Tapat mo. Yan, gwapo talaga. Naku, nakita yung interviewin natin. Maghahanap kami ng taong pwedeng tanungin tungkol sa kabaklaan. Total, nakita nyo na nung hinarap namin doon. Nasa banyo kami. Hindi komportable dito. Yan. Kaya, saan ulit. Kaya, tara. Lipat na tayo, harap na tayo. Sa dalawa, tatlo! Okay. Dito kami ngayon. Hinihintay pa namin yung interview namin. Medyo matagal. 3 oras na kami naghihintay dito. Konting hintay pa. Malapit na to. Okay ka mo ba? Cameraman? Sige. Alam mo na ba kung sino interview natin? Interview natin. Abangan mo yan Bored ka na ba? Labas tayo. Pero may 5. Tagal nila, no? Sige. Nandito naman na tayo eh. Pag-usapan na lang natin kung ano yung mga layunin nitong ginagawa ko. Una, para malaman mula sa ibang kabataan ang kanilang pananaw tungkol sa kabaklaan. Una yun. Pangalawa, malaman kung ano ang alam niya na sinasabi ng Biblia tungkol dito. Sunod, upang maunawaan natin ang panig ng ibang kabataan tungkol sa issue na ito. At panghuli, makapagbigay payo sa mga kabataang nagbabadya ng pagkabakla at sumusuporta sa grupong ito. Sige, yun yung hinahabol natin dito. Ano ba yung laban kagabi? Uy, siya na yun. Tara na. Okay lang yan. Pwede ba akong humingi ng konting oras mo? May mga katanungan na ako. Oo, nagre-review ko. May mga katanungan na ako. Okay lang? Okay, sige. Ay, sandali. Mayo, ano pala? Naniniwala ka ba sa bakla? Basta naman nakikita ko dyan sa paligid. Oo. Talaga gusto ko sa... Tara na. Yan, komportable. Sige, ito na. Magsimula na tayo sa mga tanong. Sige, para sa'yo, paano mo masasabi na bakla ang isang tao? Siguro sa mga nakikita ko sa paligid natin, maraming paraan para malaman. Siyempre, yung dahil sa galaw, pananamit, physical na anyo, yung mga perception nila sa buhay, yung mga kagustuhan sa ibang lalaki, tapos yun, mga kagustuhan din nila. So, dun sa paggalaw, pananamit, yung mga ganun-ganun, sang-ayon ka ba sa mga ginagawa nilang ganun? Hindi ko masasabing sang-ayon ako sa kanila. Kasi nga, sa ginagawa nila. Pero kung siguro wala silang ginagawa masama or mga balak sa buhay na may bahid na alam mo na may masamang balak, siguro okay lang naman natin. Sige. Sunod na tanong ko ito. Tingin mo, bakit ba nababakla ang isang tao? Sa palagay ko, napakaraming aspeto sa buhay ang pasitihi sa kabaklaan ng isang tao. Una, sa mga taong nakakasalamuha nila. Pangalawa, yung mga kagustuhan nila sa buhay na nakaka-apekto sa pang-araw-araw nilang pamumuhay. At pangatlo, siguro, yung nakukulangan sila ng atensyon na pagmamahal na nakukuha lamang sa mga babae. So, marami pang ibang mga aspeto, pero yun, siguro yun yung mga nasabi ko ay iba na rin yung dahilan. Tama naman, tama.
base sa mga sinabi mo, tama ba yung mga dahilan na yun? Hindi ko masasabing tama dahil sa una, ang pagiging bading ay hindi ko masasabing tama, hindi ko rin masasabing mali. Una, kung wala naman silang ginagawang masama sa iyo o sa ibang tao, wala silang tinatapakan, siguro pwede na din. Pero kapag nasamahan na sila ng maling intensyon na nasasama nila yung kagustuhan na alam mo na, tali sa iba, yun, siguro papasok na rin doon yung usapang yun. Miguel, sa parte ng pakikipanayam na to, magiging seryoso na tayo. At medyo mainit na rin dito kaya lipat na tayo. Lipat! Okay, sige. Magiging seryoso na tayo dito. Sobrang seryoso ng mga tanong dito. Okay, yung sunod kong tanong, pag-isipan mo to ng maayos Mahal ba ng Panginoon ang mga bakla? Seryoso nga. Oo nga, seryoso talaga. Palagay ko, oo naman. Kasi lahat ng tao ay ginawa ng Panginoon. Lahat ng tao, mahal niya. Yung mga bading, ano din yan, gawa din ng Panginoon. So siguro, hindi naman siguro, talagang mahal niya lahat ng tao. Maging ang mga bading. Tama. Sige. Total, dumako na tayo sa salita ng Panginoon. Ano bang sinasabi ng Panginoon tungkol sa kabaklaan? Ayon sa Biblia, gumawa ang Diyos ng dalawang kasarian, ang babae at ang lalaki. Kung sino ang tumaliwas sa binigay ng Diyos na kasarian sa kanila, ay sinasabing isang pagsuway yun. Hindi naman masama ang pagiging bading kung hindi nila sinuway ang utos ng Diyos. Kaso sinuway Kaya, therefore, masama. Pero hindi masasama yung mga bading. Oo, hindi masasama ang mga bading. Lahat. Sige. Yung huling katanungan, huli na to. Makapagpahinga na. Sige. Ano bang maipapayo mo sa mga kabataang nagbabadya ng pagkabakla? At sa mga sumusuporta sa grupong ito? Ang lahat ng tao, lahat ng mga ginawa ng Diyos ay kung gugustuhin nila na maging sino man sila, may kakayahan silang baguhin ang sarili nila. Ngunit, kung ang kanilang kagustuhan ay may masamang intensyon, siguro masasabi kong huwag niyo nang ipagpatuloy yan. Narinig niyo yun, ha? Sige. Uy, Miguel, salamat talaga sa oras. Salamat talaga. Sige, pwede ka nang... sige. Salamat talaga. Pa ako. Sige. Yan. So, narinig niyo naman na lahat ng sinabi niya. Wala talaga akong linya dito, eh. Ayan. Narinig niyo na lahat ng sinabi ng kaibigan ko. Naway marami yung natutunan sa video na to at magamit nyo sa pang-araw-araw niyong buhay. Kahit hindi kayo mga bakla. Ako nga pala si Jotam, nagsasabi na mahal na mahal ko kayong mga bakla, pero mas mahal ko talaga siya, eh. Okay, hit like and subscribe, tapos i-share nyo sa mga kaibigan nyo, lalo na yung mga nag-struggle sa kabaklaan. Sige, bye, peace. Ang sinisisid, naglalaki ang mga braso, sakit tumitik-tik, drum na may tubig. Ang sinisisid sa patagalan ng paghinga, sa akin kayo ay bibili. Simula pa ng bata pa ako. Mr. Cameraman. You owe me. Ba? You owe me. Bad trip ka, Jotam. Bayad yan.